Maraming bunga. Dapat na ipang putol. Welcome back mga kabutil. Tayo ngayon ay nandito sa Kalamansi. Kalamansi ito ng aking kaibigan. So, pasensya na pala kayo mga kabutil. Ngayon lang kami ulit nakapag-upload o nakapagbigay ng video sa inyo. Dahil sa ako'y nagkasakit at since December ay ngayon lang gumanda-ganda yung aking pakiramdam. Kaya ngayon lang kami magbibigay sa inyo ng panibagong upload. So ito mga kabutil, napakaganda yung kalamansi. Yan. Ganda na. Daming bunga. So ito mga kabutil ay, ito naman ang kalamansi ito, hindi ito inisprayan. Hindi man lamang ito inasikaso. At hindi rin ito inabunuhan. So kanyang mapansin, yan. Kasi nandito lang ito sa palibot ng sagingan. Ito na yun, mga sagingan yan. Yan. At itong sa harapan doon ay may garden. May garden dyan. So, kanina, pauwi na sana kami, sabi ng aking kaibigan, ay, kumuha ka daw dyan ng mga kalamansi, ang daming bunga. Ayan. So, ang dami nga, hindi ko na kita agad. Pero nung nakaraang buwan, napasyal kami dito, ito ay may bunga mga kabutil, pero isang sanga lang, dalawang sanga. Na ang halos ang bunga lang ay mga ganito lang. Ibig sabihin, ang bunga nito wala pang mga 2 kilo ang laman. So ito ngayon ay talagang napakarami. Yan. Ito, ang daming nakuha na hinarbis dito, ang daming na. Ayan. So, grabe yung sanga. Laylay na laylay. Kahit dito sa kabilang side. Yan. Kung nandoon sa, tingnan nyo sa isang sanga, nabali na. Nabali na. Ayan. Ayan, doon, ang dami. Ayan, dami. So, ngayon, ang ating pag-uusapan ay paano ba bumungan ito na ganito. Hindi naman ito sinadya. Hindi ito sinadya. At kung ganito yung kalamansi, ang bunga nito iba. Kung meron kang 100 puno na ganito kahitik na hitik. Ayan. So, malaking pera ito. Lalo na kung dito sa amin ay magkano yung kilo? 80, 100 plus. Parang ganun, mahal na mahal dito. Lalo na at walang kalamansi. Lalo sa ngayon, walang kalamansing makikita. So, ito yung malaking pera ito. Yan, pag na-harvest ito at nadala sa tindahan, ay malaking pera ito. So, yun ang ating pag-usapan mga kabutil. Paano bumunga ng ganito siya? Hindi naman siya na in-sprayan kasi yung may-ari nito hindi naman mag-aaksaya ng panahon para mag-spray. Spray lang na ito ng ganito. At mapabunga ng ganito siya. Although, ang kalamansi hindi naman in-sprayan para bumunga. Pero may mga pamaraan para bumunga ang kalamansi ng marami. So, yung iba dine-dehydrate at para bumunga at inaalagaan yan. Ang kalamansi ay ayon sa akin napapanood sa YouTube ay yung pagbulaklak, pag nagbutil na, ini-spray niyan kasi kinakaya ng mga insekto. So, ang tanong ko ay bakit ito ganito? Ang gaganda ng kanyang di ba? Ang gaganda ng kanyang bunga. Wala siyang, yan walang mga tama ng insekto. Kasi pag yung may mga butlig-butlig dito yun yung sinasabi na may mga kulugo. Ito, wala namang kulugo. Pero hindi naman to, sa palagay ninyo kaya ito ay bibigyan nila ng panahon para sprayan nilang ito. Di ba hindi? Dahil ito lang naman ang isang puno lang ito. So hindi mag-aaksaya ng panahon yung may-ari nito para mag-spray. At ito ay pagandahin. Yan. Kasi sabi nga sa akin ay kumuha ka lang daw dyan kasi ang daming bunga. Hindi naman namin mauubos yan. Yan, tingnan sa taas po, ang dami. Yan. So, unang nakikita namin mga kabutil, ito.
na reason kung bakit ito hitik na hitik ng bunga ay itong sa ilalim mga kabutol. Tingnan nyo. Yan. Ito nandito. Ito. Yan o. Yan ang reason. Sa aking ay itong reason. Yan. Itong mga saging na galing dito mga kabutol. Yung saging ito, tinambak dito yung mga ito. Yung mga saha, yung lahat ng nandito nilagay. So, yung mga ugat niya galing na dito at saka ito sa kabilang side. Yan. So, di ba ang saging ay mayaman sa potassium, di ba? At ang putas ay ginagamit para mapabunga. At hindi lang mapabunga kundi mapaganda ang bunga ng isang tanim. So ito yung reason, isa sa reason na aking nakukuhang reason kung bakit ito bumunga ng ganito. Tingnan niyo mga kabutol. Oh. Yan Kita pa sa kabila Ito. Ito. Ayan. Bibihira ka nang makita ng ganitong tanim na pati sa ilalim ay may bunga pa. Kalimitan kasi yan ay yung sa ilalim na hindi na masisikatan ng araw, sa ilalim na hindi na mahahanginan na masikatan ng araw, hindi na yun bubunga. At tingnan dito. Tingnan nyo, kahit nasa ilalim na, mayroon pa rin bunga. Yan. At maganda pa rin ang bunga. Tingnan niyo kung nasasabi kong hindi naman ito inalagaan, no? Tingnan mo. Ano daming mga dumi sa ilalim. Pag ito inalagaan na puno, yan ay malinis. Yun ang patunay, hindi inaalagaan, hindi yan pinapansin. Yan. So, ang reason mga kabuti, kung balikan natin, ang reason nito yung mga saha na to. Yan. Ayan. So, gaya na sinabi ko kanina, na ang putas ay isa sa nagpapaganda at nagpapabunga. Kaya ito yung reason kung bakit bumunga siya ng hitik na hitik. Ayan. And then, ang tanong naman ay paano siya, wala siyang mga sakit. Ayan. Paano siya naging makinis? Ito yung pinagkukunan niya siguro pag nandito, ito lang yung nakukuha niya yung sa mga dulo. Pero anong reason bakit siya ay wala siyang mga sakit? Wala siyang butlig, kulugo ang tawag doon nila. Yan. So ang reason dito mga kabutil, ito kasi garden garden Yan. Yun nandiyan So, nag-i-spray dito yung may-ari nitong garden. Ang ginagamit niyang spray ay yung organic. Dati ang gamit niya ay yung mga synthetic, pero one time nagtanim siya ng ampalaya, inubos ng uod yung ampalaya niya, and then naubos talaga, nag-spray siya ng iba't ibang ori ng commercial na gamot at tinaasan niya ng dosage, double, triple, hanggang sabi nga sa akin ay halos 4 o 5 times ng dosage, pero hindi pa rin namatay yung uod, lalo pang dumami ng dumami. So nung bandang huli na wala na siya ng pag-asa, bubunutin na sana niya, pero may nakapag sa kanya na huwag yung bunutin kasi sayang, baka makarecover pa. So naisipan nyo nang maggamit ng yung organic at yun ang ginamit niya. Nakarecover yung ampalaya hanggang sa nakabawi pa siya doon sa kanyang ginastos at kumita pa siya. So siguro ito yung reason kung bakit wala siyang bootleg. Kasi kahit nandito lang sa likod yung nakakarating din dito, kumbaga ay yung mga insekto ay hindi na nawawala. Kasi di ba kalimitan yan pag na-spray dito sa bilang tabi, saan pupunta yung insekto? Di ba sa katabi? So sa halip na talagang effective yung ginamit niya na organic, ginawa niya lang yon. Kaya ito ay naging hitik na hitik. Dami. At malinis na malinis, yun ang reason. Kaya naging wala siyang mga sakit.
dahil sa yung ginamit niyang organic, kaya nataboy niyo yung mga insekto. Kahit dito sa katabi, ito, nandito sa puno. So dapat ay ito yung punong-puno ng insekto. Pag inorganic ang ginamit, o ibig sabihin ay yung mga synthetic, ito ang magkakasakit na pupuno ito ng insekto. Pero gamit niya ay yung organic, ay kaya ganon. So, baka next video or susunod na mga araw, makukuha na namin siya ng ano yung ginagamit niyang organic na gamot sa mga insekto. Kung bakit nagtugumpay siya doon sa ampalaya niya. So, ito mga kabote lang. Grabe. Ang kinis, medyo, yun nga lang, yung iba hindi siya ganun kalaki dahil sa sobrang dami. So, yun ang side, ng, kumbaga ay ibang resulta kapag sobrang dami. Ayan. Pero, kung sa dami, talagang dami. At nasa regular size. Hindi naman siya, hindi naman siya yung pinakamaliit, kundi regular size. Pero pag solo lang siya, tingnan mo yun sa taas, yan bilog. Yan. Malaki. Yan. So, napakaraming bunga. Yan. So, yun ang, itong dito, yung iba yung, kukunti na lang. Kasi nandito sa bukana, ibig sabihin, dito ka agad kumukuha yung may-ari nang dadala niya pa uwi pag siya ay kailangan niyang i-gamitin sa kanyang bahay. Yan. Tingnan niyo ito, nabali sa daming ito. Yan. So, ito mga kabote, yung, ewan siya anong tawag dito. Na halaman ito. So, yan. Ito mga kabotel, ay hindi naman ito bumubunga. Ayan, ito. Pero ang dami ngayong bunga, Yan, Ito. Hindi dati ito bumubunga. Ito. Bumubunga ito pa ilan-ilan lang, pero hanggang, ito, ganoon din, Hitik na hitik din, At sa likod din. Parang kalamansi din. Parang kalamansi din, Ito. Hindi natin ito bumubunga. Tinatandaan ko nga mayari kung ito, kung kalamansi. Parang kalamansi siya, Ito yung, ang pagkakalam ko ay, ito yung, yung ginamit na rootstock. Di ba? Rootstock para idugtungan ng kalamansi. Kasi ito yung nandoon, dalawa. Kasi, ito ay tinanim sadya ito. Kaso lang, napabayaan, siguro yung, di ba yung rootstock na dinugtungan, yung dugtong ay napabayaan, natalo nung sa ilalim ng rootstock. Kaya ito nangibabaw. So, ewan siya to, kung kit-kit, kung anong tawag dito. So, ang daming bunga din, Ayan. Hindi naman bumubunga ito. Dati ito nang parating kami dito, Ito ay bumubunga pa ilan-ilan lang. Yan. Tingnan ito, nasa ilalim na, Ang dami pa rin bunga, Yan. So, yun ang sinasabi ko na reason ito. Tingnan nyo, nandito yung mga saging. So, yung kanyang roots, di ba sabi nga ay, ang ugat daw ng tanim ay hanggang sa ng kanyang canopy. So, hanggang dito yun, Nandito yung mga ugat niya. So, kuha niya yung mga, yung naging katas o na bulok na saging, nandun sa ilalim at nagiging fertilizer niya araw-araw. Lalo na kung umulan, siyempre magtatagas yung kanyang tubig ay punong-puno ng saging. So, sa madaling sabi, yung saging ninyo mga kabotel na tinatapon-tapon ay huwag niyong itapon o huwag niyong sayangin. Pwede natin ilagay sa mga tanim o dili kaya ay pakatasin lang natin, di ba? Di ba hindi doon saging, Di ba kung makatas yan? Yan, Yan. Ilagay lang natin siguro sa isang lalagyan, yung kumakatas, di ba? Yun ang haluan natin tubig, pwedeng idilig sa mga tanim natin. So, wala na tayong bili ng paganda ng yung fertilizer natin na mayaman sa potas. Ito na lang. Yung saging na lang na nabubulok, ilagay nyo sa isang drum, di ba? Or
whatever na lalagyan, pag ano siya, tanggalin na natin yung mga ganito. Yung kumbaga yung wala nang katas. 'Di ba? Tanggalin natin itong ganito at maiwan yung katas na yon, at yung katas na yon pwede nating ihalo sa tubig at pwede nating pandilig. 'Yun, meron tayong fertilizer na wala tayong gastos. Sa kabila ng itong tanim ay pinapabayaan, ay nagkaroon ng bunga dahil sa tinambakan nga ng mga saging na galing dito sa kanyang garden. Kaya 'yun, namulaklak ng madami. And then doon sa sinabi ko naman, kaya naging malinis yung kalamansi dahil sa ginamit na spray dito sa kanyang garden, ay yung mga insekto ay hindi lang lumayas, kundi nawala talaga. Hindi lang lumayas sa kanyang tanim, kasi kalimitan kasi yung ating ginagamit ay umalis lang sa tanim, pero hindi doon sa area. Kaya, yun, kaya tumitibay o dili kaya ay pag wala ng spray o nawala ng bisa, babalik ulit sa ating tanim. So, yun ang napakaganda na ginamit niya. Na yung kanyang organic na insecticide na ginawa niya. So, yun lang mga kabutil. Maraming salamat ulit. At sana ay meron kayong natutunan na yung mga saging na itinatapon ay ilagay natin or itambak natin sa mga puno o fruit bearing trees. Yung mga fruit bearing trees para bumunga ito. Ito pa, no? So, ito mga kabotel, ang gusto kong iano sa inyo, i-compare. Comparison, baka sinabi nyo na, ay, ganoon lang siguro. Ito, yan. Ito ay walang bunga, o may bunga ba kayo nakita dito? Ayan. Yan, o. Magkatabi lang sila. Ang tanong ay bakit siya ay walang bunga? Ito kasi ay wala naman dito nakatambak na puno o yung ano ng saging, saha. Yan, walang nakatambak dito at sa puno, wala. Yun ang reason kung bakit hindi ito bumubunga o bumunga. Kung mayroon na, pero wala akong nakitang bunga. Yan. Kaya, wala. Yan. So yun ang mga kabotel, ang isang karagdagang patunay. So yung mga kabotel ang gusto namin ibigay sa inyong idea na ang saging o yung puno ng saging, yung mga pinagtibaan. Ito hindi lang pinagtibaan, kundi yung mga saha na tinanggal dito ay nandiyan tinapon. Yun, nakatulong sa pabubunga ng ating mga fruit bearing trees. So yun lang po, maraming salamat ulit. Ito si Sir Joel Falconetin Jr., isang guro by profession at isang farmer by passion.